natin na paandar natin muna para hindi na natin may iwasan yung ganitong sitwasyon, lalo kapag mga old model na sasakyan. Kailangan lang marunong din tayo mag troubleshoot para maka-menos tayo sa mga gastusan. Alright, natin muna yan. Yun, tunog pa lang, ayan, malakas yung vibrate. Tapos sabi natin cold start, okay. Pero hindi dapat manginig ng ganito kang inig. Ano nyo, ayan. Ayan. Right. Bali ganyan ang kondisyon ng ating sakyan, mayanig. Wala. Revolution natin. Ayun. Ayun, malamig. Check natin yung citation wire kung magbabago. Ayun, wala. Pero may kuryente yan. Kuryente. Pero yung spark plug hindi magana. Right? Yan. So dapat ganito siya. Yun. At mamatay. Number 4. Yun. Di bali itong number 1 lang ang nagkakaroon ng problema. Kaya natin malalaman kung bakit pumapalya. Either spark plug, citation wire, carburetor. Dito na tayo dahil walang reaction tong number 1. Lagi na itong problema. Maaari itong ating spark plug palitin na rin. Pero may kuryente tayo dito. Ngayon naman gagawin natin, i-check na rin natin kung maganda pa rin yung compression ng ating cylinder number 1. Minsan kasi nagbabase tayo kuryente, carburetor, lahat ng mga possible na check na natin, pero yung ating compression ng makina ay hindi natin na-check. Kaya dapat alam din natin yung compression niya, kung malakas pa ba o blow by na nawagin. Pero cylinder number 1 lang naman yung nagkakaproblema. Check natin kasi minsan kasi okay yung kanyang piston, pero yung valvula ay singaw. Yan, yun sa mga dahilan. Isa sa mga dahilan kung bakit pumapalya din. Alright? Kasi wala siyang reaction pagkat natanggal natin yung spark plug number 1. Lagi number 1 na nagiging problema natin. Yan, ito lang, binunot ko. Kaya yung cylinder number 1 ang i-check natin. Gamitan naman natin ng compression tester. Alright? Yan, para malaman natin kung blow by ba ang cylinder number 1. Alright? Lang tayo ng remote starter para hindi tayo pumasok sa loob ng sa kotse para mag-start. Meron tayong ginagamit pang device dyan. Lagi lang ito sa starter, ito sa battery. Kahit alin sa dalawa, palitan. Okay. Check natin. Yan. Alright. Check natin muna kung maganda pa yung kuryente dumadaloy dito sa ating spark plug. Balik mo lang para magkatawag dito spark test. Yan. Ito lagyan mo na sa dikit na lang sa ating body ground. Yan lang. Para hindi umanda ng tuluyan tong ating makina, kailangan natanggalin natin yung spark plug dito sa mga high tension wire na 3 kasi totally under yan. Alright? Tapos ito remote natin. Okay, natin kung may kuryente. Meron naman. Alright, meron. Okay, good yung ating spark. Meron siyang kuryente lumalabas sa spark. Tapos hindi mo siya kumakalat. Alright, check naman tayo sa ibang
parte ng ating sasakyan kung ano yung problema, right? Kaya naman tayo gagamit ng compression tester para malaman natin kung goods pa ba yung kanyang pressure niya, yung kanyang compression ng cylinder number 1, alright? Malalaman natin yan batay sa gauge, kasi kung pakiramdaman lang hindi natin malalaman, alright? Yan. Yan. Hindi natin yung pinakamataas na reading ng gauge natin, alright? Dapat naka-neutral baka mami madumugan pa yun. Ganyan na lang. Alright. Kung mapapansin nyo, yan. Alright, diba? Yan. Nasa 140 na lang. 140 PSI yung compression. Naka ano pa yun naka close pa yung carburetor nun meron kasing pangalawang check natin ay open curve yung ay throttle natin yung kanyang carb para pumasok ang hangin. Ito yung first step. Meron siyang 140 o 45 na lang, 145 PSI. Okay, maganda na rin kasi pag below 100 wala na, blow by na yan. Alright, pangalawang pag check natin, okay, at hindi mo muna siya hawakan. Release natin yung hangin. Okay. Ngayon, kailangan to habang yung kinakrank natin, itong kanyang throttle dito sa may kable ay full open. Yan yung pangalawang pag-set. Okay. Open natin. Tapos saka natin siyang ikakrank ng ayon dun sa hanggang sa mataas na reading. Okay. 150 o 51 ang pumalo dito sa pangalawang pagtitest natin sa ating compression cylinder number 1. Ang compression niya ay nasa 151. Okay siya, mataas pa rin siya. Okay, mas better kung mas mataas pa, kung maabot ng 175, pero okay na rin to dahil sa edad na rin kasi yung ating sasakyan. Pero goods na goods pa tong ating compression. Hindi na tayo mag-aano sa valvula o piston, kasi kapag may singaw yung ating valvula o yung ating piston ring, ito bumababa. Kahit sabihin mo siyang hindi mo siya nire-release dito, itong gauge na to, indicator na to, kusa yan bababa kapag may singaw yung valvula. Alright, yan yung mga pang detect natin kung mayroong singaw yung ating cylinder number 1. Ngayon, garantiya na hindi sa spark plug yung problema, may spark naman to, at hindi sa retention wire, kundi sa iba pang parte. Okay din yung compression niya. Okay, nasa 151 PSI. Okay siya. Iba naman ang hanapin nating problema. Alright, done na tayo dito sa pag-check natin sa first step. Compression, kuryente. Ang panganapin is carburetor naman. Okay, may napansin lang ako dito. Meron lang ako tinanggal na isang hose para kanyang tumino ang minute. Okay, meron akong basya kung bakit nagkakaroon ng palya. May problema yung kanyang isang hose, either may singaw o may bara, hindi makadalo yung vacuum niya. Right? Kasi ginamitan ko siya ng vacuum gauge, gumagana naman, nawawala yung kanyang palya. Right? Balik ko lang yung hose na tinanggal ko, tingnan natin kung papalya pa. Pag binabalik ko yung hose, bumababa. May problema yung hose. Okay? Doon sa may pinaka niya, sa vacuum manifold. Okay? Ganun ba?
stop. Pero na-trouble natin kung ano problema. Wala tayong papalitan, wala tayong bibilin. Yung ating high tension wire, okay siya. Kasi ito, kinibita ko ng vacuum eh. Bumabag sa kabinor. Tapos walang palya na. Okay na. Check natin ha. Check natin. Marami lang. Nagano tayo ng carburetor. Alright, ito na. Ikabit na natin yung okay na. Goods na yung ating makina. Ganun lang. Wala tayong pinalitan. Wala tayong binago. Hindi nag-check lang tayo kung ano yung naging problema. Kasi pag hindi natin yan tinik, mapapabili tayo ng mga pyesa na hindi natin nag-check. Mapapamahal lang. Alright? Okay na tayo. Mabot siya ng 850 RPM. Bababa na natin. Right? Okay. Goods na siya. Hindi na siya pumapalya. Alright na. Babalik natin yung kanyang hose para sa vacuum. Alright, goods. Ganun lang kasimple sa mga mga minor lang to, mga minor. Bago tayo magpalit ng pyesa, bago tayo magpagawa sana sa mga mekaniko, aware lang tayo sa mga dapat gawin. Kasi kapag binili mo na yung pyesa tapos ganun pa rin yung problema, wala din, sayang lang ang pagkabili mo. Kailangan troubleshooting muna bago tayo bumili. Tulad yan, akala ko spark plug, akala ko high tension wire, puro akala lang. At least troubleshoot tayo. Ngayon meron lang siyang balit na problema, vacuum lang sa may pinaka hose, may leak. Alright, goods. Okay, good morning, shout out.